Magandang araw sa inyong lahat. Ito ang kwento kung paano ang isang tila ordinaryong dalagang Pilipina ay gumawa ng isang himala sa isang sitwasyon kung saan sumuko na ang pinakamahuhusay na doktor sa Amerika. Daddy, mamamatay na po ba talaga ako? Tanong ng 10 taong gulang na si Emily mula sa kanyang higaan. Mahigit 20 doktor mula sa pinakamagagaling na ospital sa Amerika ang walang tulog na gumamot sa kanya sa loob ng 3 buwan, ngunit patuloy lang sa paglaki ang tumor sa kanyang utak. Ang tanging natitirang hatol ay isang malagim na pagsuko. Wala na silang magagawa. Sa sandaling iyon, dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang isang dalagang Pilipina na nasa mga 20 taong gulang. Sa kanyang kamay, may dala siyang isang lumang bag na tela. Sino nga ba siya? At anong sikreto ang itinatago ng maliit na bag na iyon? Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, mangyaring mag-subscribe at i-like. Ngayon, simulan na natin ang hindi kapanipaniwalang kuwento. Si Robert Johnson ay isa sa mga pinakamayamang bilyonaryo sa Wall Street. Ang kanyang kumpanya sa pamumuhunan, ang Johnson Capital, ay may taunang kita na higit sa 2 trilyong piso at ang kanyang personal na yaman ay umaabot sa 8 bilyong piso. Siya ang tipo ng tao na kayang bilhin ang anumang mabibili ng pera. Ngunit ngayon, ang tanging mababakas sa kanyang mukha ay kawalan ng pag-asa. Dr. Smith, wala na po ba talagang paraan? Nanginginig na tanong ni Robert. Ang kaharap niya, si Dr. Smith, ay nagtapos bilang summa cum laude sa Harvard Medical School at 20 taon nang pinuno ng neurosurgery sa Johns Hopkins Hospital, isa sa pinakamahuhusay na doktor sa buong Amerika. Mr. Johnson, pasensya na po talaga. Ginamit na namin ang lahat ng posibleng paraan ng panggagamot. Mula sa pinakabagong gamma knife surgery hanggang sa proton therapy at immunotherapy. Ngunit ang tumor ni Emily ay nasa napakalalim na bahagi ng utak at masyado nang kumalat sa mga katabing tissue nito. Bago pa man matapos magsalita si Dr. Smith, nang hina ang mga tuhod ni Robert. 3 buwan pa lang ang nakalipas, masayang sinasabi ni Emily sa kanya, "Daddy, paglaki ko, ako ang magmamana ng kumpanya mo." Ngunit ngayon, ang anak niyang iyon ay nakahiga sa kama, walang malay. Sa loob ng 3 buwan, tinipon ni Robert ang pinakamahuhusay na doktor sa buong mundo. Isang propesor mula sa Heidelberg University Hospital sa Germany na kilala bilang awtoridad sa brain tumor, isang top specialist mula sa Keio University School of Medicine sa Japan, at maging ang medical team mula sa isang premium medical center sa Switzerland. Halos 2 bilyong piso na ang nagastos niya para sa pagpapagamot. Ngunit, pareho pa rin ang resulta. Wala ng pag-asa. Sa sandaling iyon, dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang isang batang babae. Isa siyang dalagang taga-silangan na mukhang nasa 20 taong gulang. Hindi tulad ng ibang mga doktor, hindi siya nakasuot ng magarbong doctor's coat o mamahaling business suit. Simpleng pantalon lang at puting blusa ang suot niya. At may dala siyang isang lumang bag na gawa sa tela. "Paumanhin po! Maaari ko po bang tingnan si Emily?" Mahinahon niyang sabi. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit mayroong kakaibang bigat ng kumpiyansa. Kumunot ang noo ni Dr. Smith. "Sino ka? Hindi ito lugar para sa mga sibilyan. Pasensya na po. Ako po si Tala Reyes. Estudyante po ako ng tradisyonal na panggagamot." Nang marinig ang mga salitang tradisyonal na panggagamot, agad na nanlamig ang ekspresyon ni Dr. Smith. Ang ibang mga doktor sa paligid ay nagtinginan at nagpakita ng halatang pangungutya. Tradisyonal na panggagamot? Ha! Sa ganito kaseryosong sitwasyon, anong kalokohan yan? Ngunit pinigilan ni Robert si Dr. Smith. "Sandali, Dr. Smith. Hindi ba't sinabi niyo na wala ng pag-asa? Kung ganoon, bakit hindi natin siya bigyan ng pagkakataon?" Puno ng pagsusumamo ang mga mata ni Robert. Para sa kanya, ito na ang huling hibla ng pag-asa na kanyang kakapitan.
Lumapit si Tala sa tabi ng kama. Si Emily ay nananatiling walang malay, habang ang iba't ibang medical equipment ay patuloy na tumutunog. Sinusubaybayan ang kanyang vital signs. Dahan-dahang hinawakan ni Tala ang pulso ni Emily at sinimulang kapain ang tibok nito. Pagkatapos, masusi niyang tiningnan ang mukha ni Emily, bahagyang itinaas ang talukap ng mata nito upang suriin ang kanyang mga mata. Mahina ang daloy ng enerhiya sa kanyang mga bato, bulong ni Tala. At sobrang init ng kanyang atay na umaakyat sa utak. Humalakhak si Dr. Smith. Enerhiya sa bato! Init ng atay? Nakakagulat na sa ika-21 siglo, mayroon pa ring naniniwala sa mga ganyang pamahiin. Ngunit hindi ito pinansin ni Tala at nagpatuloy sa pagsusuri kay Emily. Pagkatapos, may kinuha siya mula sa kanyang bag. Ito ay mga karayom na pang-acupuncture. Napakanipis, mas manipis pa sa buhok, at maayos na nakasalansan. Biglang nagbago ang kapaligiran sa loob ng silid. Tila may kakaibang mangyayari. Teka, talaga bang tutusukin mo ng karayom ang ulo ng bata? Gulat na tanong ni Dr. Smith. Opo, mahinahong sagot ni Tala. Nababaliw ka na. Lumabas ka ngayon din. Baka lalo mo lang ilagay sa panganib ang bata. Ngunit hinawakan ni Robert ang braso ni Dr. Smith. Dr. Smith, pakiusap. Ituring niyo na lang itong huling pagkakataon. Hayaan niyo siyang subukan. Wala na naman tayong mawawala, hindi ba? Puno ng desperasyon ang boses ni Robert. Ang taong may lahat ng pera sa mundo ay naging napakaliit sa harap ng kanyang anak. Magagawa nga kaya ni Tala na lumikha ng isang himala? At ano nga ba talaga ang kanyang pagkatao? Nakahalukip-kip si Dr. Smith habang masamang nakatitig kay Tala. Ganoon din ang ibang mga doktor sa likod niya. 12 doktor ang nakatingin kay Tala nang may pag-aalinlangan. Hindi mo ba nakikita kung gaano kaseryoso ang sitwasyon? Sabi ni Dr. Smith kay Robert. Ang tumor ni Emily ay nasa brainstem. Iyan ang pinakamahalagang bahagi na kumokontrol sa paghinga at tibok ng puso. Isang maling galaw lang, maaari siyang mamatay agad. At ngayon, sasabihin ng dalagang ito, natutusukin niya iyon ng karayom? Pataas ng pataas ang boses ni Dr. Smith. 8 taon sa Harvard Medical School, 4 na taon sa residency, at 20 taon ng clinical experience, sumuko na kaming lahat. Ano ang magagawa ng isang estudyanteng nasa 20 anyos pa lang? Nananatiling kalmado si Tala. Tahimik niyang sinusuri ang ulo ni Emily, tinitingnan ang ilang partikular na punto. Dr. Smith, hindi ko po minamaliit ang Western medicine. Magkaiba lang po ang ating paraan. Mahinahong paliwanag ni Tala. Ang Western medicine ay nakatuon sa pag-alis o pagsira mismo sa tumor. Ngunit sa aming tradisyon, tinitingnan namin ang pagbabalik ng balanse sa buong katawan upang tulungan itong pagalingin ang sarili nito. Balanse? Ha! Sa pagkakataong ito, si Dr. Johnson naman ang tumawa. Siya ang pinuno ng oncology sa UCLA Medical Center at 30 taon ng espesyalista sa brain tumors. Ineng, hindi ganoon kasimple ang oncology. Ang tumor ni Emily ay grade 4 glioblastoma, ang pinakamalignant na uri ng cancer. Kumalat na ito sa mga normal na tissue ng utak at may sukat na 3.2 sentimetro. Sa tingin mo, maibabalik ng karayom ang balanse sa ganyang sitwasyon? Sumang-ayon ang ibang mga doktor sa sinabi ni Dr. Johnson. Tama! Ang mga ginamit naming treatment sa loob ng 3 buwan ay napakarami na, sabat ng isang batang doktor. Advanced MRI-guided stereotactic biopsy. Lahat ng iyan ay world-class treatments. Ano ang magagawa ng karayom ngayon? Lalong tumitindi ang tensyon sa silid. Ngunit, hindi natinag si Tala. Mas lalo pa siyang nag-focus sa pagsusuri kay Emily. Sa kanyang pulso, mahina ang yin ng kanyang bato at sobrang aktibo ang yang ng kanyang atay. At may plema na bumabalot sa kanyang isipan. Bulong ni Tala. Ano? Yin ng bato? Yang ng atay? Plema? Ano ang pinagsasabi mo?
iritableng tanong ni Dr. Smith. Sa aming panggagamot, ang brain tumor ay itinuturing na resulta ng pagkabara sa daloy ng ki at dugo sa buong katawan. Natahimik ang lahat nang banggitin ang Harvard Medical School. Kahit na, hindi ibig sabihin yan na epektibo ito sa brain tumor. Awkward na sabi ni Dr. Johnson. Siyempre po, hindi ko rin naman iniisip na kayang tuluyang alisin ng acupuncture ang tumor, tapat na pag-amin ni Tala. Ngunit kung mapapabuti ng acupuncture ang daloy ng dugo sa utak at mapapalakas ang immune system, matutulungan natin ang katawan ni Emily na magkaroon ng lakas para labanan ang tumor. Nagsimulang umasa si Robert sa mga sinabi ni Tala. Kung ganoon, may posibilidad pa po ba talaga? Robert, matauhan ka. Mabilis, nasabat ni Dr. Smith. Sa bawat sandaling lumilipas, tumataas ang pressure sa utak ni Emily. Hindi natin alam kung kailan siya malalagay sa panganib. Hindi tayo pwedeng mag-aksaya ng oras sa isang hindi pa napatutunayang paraan ng panggagamot. Hindi napatunayan? Mahinang tanong ni Tala. Lahat po ba ng ginamit ninyong paraan kay Emily ay naging matagumpay? Sinabi ninyong ginawa ninyo ang lahat sa loob ng 3 buwan? Pero ano po ang naging resulta? Sa matalas na tanong ni Tala, natahimik ang buong silid. Walang makasagot sa mga doktor. Hindi ko po susukuan si Emily, mariing sabi ni Tala. Kahit estudyante pa lang ako at kulang sa karanasan, gusto kong subukang tulungan si Emily gamit ang karunungan ng aming tradisyonal na panggagamot. Sa sandaling iyon, umungol ng bahagya si Emily. Lahat ay napatingin sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na gumawa siya ng tunog matapos ang 3 araw na walang reaksyon. Emily! Anak! Sigaw ni Robert habang hawak ang kamay ng anak. Ngunit muling tumahimik si Emily. Kinapamuli ni Tala ang pulso ni Emily. Medyo lumakas ang kanyang pulso. Ito na ang pagkakataon. Pagkakataon? Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong ni Dr. Smith sa aming panggagamot. Napakahalaga ng tamang tiyempo. Ang epekto ng treatment ay nag-iiba depende sa estado ng ki at dugo ng pasyente. Sa kalagayan ni Emily ngayon, tila unti-unti nang bumabalik ang kanyang young energy. Hawak na ni Tala ang isang karayom. Pakiusap, bigyan niyo ako ng isang pagkakataon. Kung walang pagbabago sa loob ng 30 minuto, hihinto ako agad. Tumingin si Robert kay Dr. Smith. Dr. Smith, 30 minuto lang po. Nagtinginan ng mga doktor. Sa totoo lang, wala na rin silang magagawa. Sige, pero may kondisyon. Napipilitang pumayag si Dr. Smith. Susubaybayan natin ang lahat ng vital signs at sa unang senyales ng panganib, ititigil natin agad. At dahan-dahan niyang inilapit ang unang karayom sa ulo ni Emily. Lahat ng tao sa silid ay nagpipigil ng hininga. Makakalikha nga kaya ng himala ang acupuncture ni Tala? O magkakatotoo ang pangamba ng mga doktor? Huminto ang kamay ni Tala sa ibabaw ng ulo ni Emily. Para siyang isang eskultor na maingat na humahawak sa marmol, hinahanap ang tamang-tamang lokasyon. Ang Baihui Point ay eksaktong nasa gitnang-gitna ng tuktok ng ulo kung saan nagsasalubong ang gitnang linya mula harap hanggang likod at mula kaliwa hanggang kanan, bulong ni Tala sa sarili. Dahan-dahan niyang dinadama ang ulo ni Emily, hinahanap ang eksaktong punto. Ang paraan ng paghahanap ng acupoints ay ibang-iba sa anatomy. Nakabase ito sa mga nakausling buto, sa mga lubog na bahagi ng kalamnan, at sa mismong hubog ng katawan ng pasyente. Tumingin si Dr. Smith sa kanyang relo habang nakahalokip-kip. 30 minuto ang sinabi mo, kaya kailangan mong sundin iyon. Tulagan 15 na ng hapon, kaya hanggang tulagan 45 lang. Sige po, tumango si Tala at kinuha ang unang karayom. Ito ay napakanipis, parang buhok, at may haba na mga 3 sentimetro. Teka, talaga bang itutusok mo yan sa ulo ng bata? Nininerbiyos na tanong ng isang nurse. Opo, pero hindi po ito tatagos sa bungo. Ang karayom ay aabot lang hanggang sa anit
At sa layer ng kalamnan, paliwanag ni Tala, ang lalim ng pagtusok ay depende sa parte ng katawan. Pero sa ulo, kadalasan ay kalahating pulgada lang o mga 1.3 sentimetro. Sigaw ng isang batang doktor. Napakaraming ugat at nerves sa anit. Kapag nagkamali ka, pwedeng magkaroon ng pagdurugo o pinsala sa nerve. Ngunit inilapat na ni Tala ang karayom sa ulo ni Emily. Sa aming tradisyon, 2,000 taon na naming ginagawa ang paglalagay ng karayom sa mga puntong ito. Kung may saktong kaalaman sa anatomy at sanay na kamay, hindi po ito delikado. Sa sandaling iyon, dahan-dahang itinusok ni Tala ang karayom sa bayhuhi point ni Emily. Pumasok ito ng napakakinis at hindi man lang gumalaw si Emily. Paano pumasok ng ganoon kadali? Gulat na tanong ng nurse. Ang acupuncture ay hindi isang masakit na gamutan. Kung tama ang anggulo, lalim at bilis, halos walang mararamdamang sakit ang pasyente. Paliwanag ni Tala habang inihahanda ang ikalawang karayom. Ngayon, sa session kong points naman, ito ang 4 na puntos na 1 pulgada ang layo mula sa bayhui point sa harap, likod, kaliwa, at kanan. Maingat na tinitingnan ni Dr. Smith ang medical monitor, ang tibok ng puso, presyon ng dugo, oxygen saturation, at intracranial pressure ni Emily ay ipinapakita sa real time. Wala pa ring pagbabago, bulong ni Dr. Johnson. Nagpatuloy si Tala sa paglalagay ng mga karayom. Pangalawa, pangatlo, pang-4, panlima. 5 karayom na ang nakatusok sa ulo ni Emily. Ngayon, ilalagay ko na ang huling karayom sa yintang point. Sabi ni Tala, itinuturo ang gitna ng noo ni Emily sa pagitan ng mga kilay. Ang yintang point, ang pinakamalapit sa prefrontal cortex ng utak. Ang pagtusok dito ay nakakatulong magpabuti ng daloy ng dugo sa utak at nagbibigay linaw sa kamalayan. Pumasok ang ika-6 na karayom sa noo ni Emily. Ngayon, may 6 na karayom na nakatusok sa kanyang ulo na parang maliliit na antena. Ngayong nailagay ko na ang mga karayom, kailangan na nating maghintay. Sabi ni Tala. Ang epekto ng acupuncture ay hindi agad-agad. Kadalasan, kailangan itong iwan ng 15 hanggang 30 minuto bago makita ang resulta. Nag-aalinlangan pa rin ang mga doktor. Wala pa ring pagbabago, sabi ni Dr. Smith habang itinuturo ang monitor, heart rate 78, blood pressure 110, 70, oxygen saturation 98%, intracranial pressure 20 mmHg. Pareho pa rin lahat. 5 minuto pa lang po ang nakakalipas. Mahinahong sagot ni Tala. Ang epekto ng aming panggagamot ay hindi tulad ng Western medicine na biglaang nagbabago ang mga numero. Dahan-dahan nitong pinapagana ang natural na kakayahan ng katawan na magpagaling. Lumipas ang oras. 10, 15 minuto. Pabigat ng pabigat ang atmosphere sa silid. Nagtinginan ang mga doktor na tila nagsasabing, sabi na nga ba, kalokohan lang ito. Hawak pa rin ni Robert ang kamay ng kanyang anak. Ngunit unti-unti nang nababakas ang pagkadismaya sa kanyang mukha. 25 minuto na, sabi ni Dr. Smith habang tinitingnan ang relo. 5 minuto na lang. Mukhang wala pa ring pagbabago. Bahagyang nabakas ang pag-aalala sa mukha ni Tala, ngunit hindi pa rin siya sumusuko. Konting hintay pa po. Nararamdaman kong tumutugon na ang katawan ni Emily. Nararamdaman mo? Hindi tayo pwedeng gumawa ng medical judgment base sa mga subjektibong pakiramdam, malamig na sabi ni Dr. Johnson sa sandaling iyon. Beep! 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 Biglang tumunog ang ECG monitor. Lahat ay napatingin dito. Tumaas ang heart rate mula 78 naging 81, sabi ng nurse. At bumaba ang intracranial pressure mula 20 naging 80 na! Nagtinginan ang mga doktor. Malinaw na may nangyayaring pagbabago. Bahagyang tumaas din ang presyon ng dugo mula 110/7 naging 115,070.
Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Tala. Nagsisimula na, mahina niyang sabi. Nagigising na ang katawan ni Emily. Ngunit nag-aalinlangan pa rin si Dr. Smith. Ang ganyang kaliit na pagbabago ay nasa loob pa rin ng normal physiological range. Hindi pa ito maituturing na medically significant. Talaga po ba? Muling kinapa ni Tala ang pulso ni Emily. Tiyak na lumalakas ang kanyang pulso at nagiging regular na ang tibok. Sa mismong sandaling iyon, bahagyang kumibot ang talukap ng mata ni Emily. Uy, gumalaw ang mata ni Emily! Excited na sabi ni Robert. Lahat ay nakatutok sa mukha ni Emily. At totoo nga, muling kumibot ang kanyang talukap. Emily! Anak! Tawag ni Robert sa kanyang anak. At isang hindi kapani-paniwalang bagay ang nangyari. Dahan-dahang iminulat ni Emily ang kanyang mga mata. Mahina ang boses ni Emily, ngunit malinaw. Ang batang walang malay sa loob ng 3 araw ay sa wakas ay nagising na. Biglang nagkagulo ang silid. Paano? Paanong nangyari to? Hindi makapaniwalang sabi ni Dr. Smith. Emily! Salamat sa Diyos. Umiiyak na niyakap ni Robert ang kanyang anak. Tahimik na tinanggal isa-isa ni Tala ang mga karayom mula sa ulo ni Emily. Bakas sa kanyang mukha ang malaking ginhawa. Paano nangyari ito? Hindi pa rin makapaniwala ang mga doktor. Ngunit ang katotohanan ay nasa harap nila. 30 minuto matapos ang acupuncture, nagkamalay si Emily. Nagkataon lang to. Pilit na kinukumbinsi ni Dr. Johnson ang sarili. Minsan, bigla na lang talagang nagigising ang mga pasyente. Ito ay natural na paggaling na walang kinalaman sa acupuncture. Ngunit masusing sinusuri ni Tala ang kalagayan ni Emily. Emily, kamusta ang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Medyo masakit po ang ulo ko, pero mas magaan po ang pakiramdam ko kaysa kanina. Mahinang sagot ni Emily. Parang luminaw po ang isip ko. Parang nasa loob ako ng makapal na hamog nitong mga nakaraang araw. Hinawakan ni Tala ang kamay ni Emily at muling kinapa ang pulso nito. Mas stable na ang pulso mo. Bumabalik na ang lakas ng bato mo at bumababa na ang init ng atay mo. Naguguluhan pa rin ang mga doktor. Malinaw na may nangyaring pagbabago, ngunit mahirap para sa kanila na amining ito ay dahil sa acupuncture. Pero hindi pa naman nawawala ang tumor. Sabi ni Dr. Smith, kahit nagkamalay na siya, hindi ibig sabihin na tapos na ang gamutan. Nariyan pa rin ang 3.2 centimetrong glioblastoma sa loob ng utak niya. Opo, tango ni Tala. Hindi ko rin po iniisip na kayang tuluyang alisin ng acupuncture ang tumor. Pero ngayon, naibalik na natin ang lakas ng katawan ni Emily para labanan ang tumor. Ngayon pa lang po talaga, magsisimula ang tunay na panggagamot. Lumapit si Robert kay Tala. Miss Reyes, maraming salamat. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat sa iyo. Huwag po muna kayong magpasalamat. Mapagkumbabang sabi ni Tala. Kailangan pa po ng tuloy-tuloy na gamutan. Kung pagsasamahin natin ang acupuncture, herbal medicine, at western medicine, mas maganda po ang magiging resulta. Komplikado ang nararamdaman ng mga doktor. Malinaw na may nangyari, ngunit hindi nila alam kung paano ito ipapaliwanag. Ito nga ba ay epekto talaga ng acupuncture? O isang simpleng pagkakataon lamang? At sino nga ba talaga si Tala Reyes? 2 oras na ang nakalipas mula nang magising si Emily. Sa labas ng silid, nagkakaroon ng emergency meeting ang mga doktor. Paano natin ito ipapaliwanag? Tanong ng isang batang resident na litong-lito. Isang pasyenteng comatose sa loob ng 3 araw, biglang nagising matapos tusukin ng ilang karayom. Napailing si Dr. Smith sa pagkalito. Siguradong may ibang dahilan. Maaaring ngayon lang nagkaroon ng pinagsama-samang epekto ang mga ginamit nating treatment sa loob ng 3 buwan. Pero masyadong eksakto ang timing. Sabat ng isang nurse. Eksaktong 25 minuto matapos ilagay ang mga karayom, bumalik ang kanyang malay.
Masyadong malaking koinsidensya yan. Koinsidensya lang yan, mariing sabi ni Dr. Johnson. Hindi katanggap-tanggap sa medisina na ang isang hindi napatunayang paraan ng panggagamot ay magkakaroon ng epekto sa isang brain tumor. Mula pa noong huling bahagi ng 20th century, maraming pag-aaral na ang nagpatunay na ang epekto ng alternative medicine ay placebo effect lamang. Sa dulo ng hallway, naririnig ni Tala ang kanilang usapan. Kalalabas niya lang mula sa silid ni Emily. Miss Reyes, tawag ni Dr. Smith kay Tala. Maari ba tayong mag-usap sandali? Lumapit si Tala sa mga doktor. Sa totoo lang, hindi pa rin kami makapaniwala. Direktang sabi ni Dr. Smith. Malaking bagay ang paggising ni Emily. Pero hindi kami sigurado kung dahil nga ba talaga iyon sa acupuncture mo. Naiintindihan ko po ang pagdududa ninyo. Mahinahong sagot ni Tala. Kung ako man po ang nasa sitwasyon ninyo, ganoon din po siguro ang magiging reaksyon ko. Kung ganoon, paano mo ito mapapatunayan? Hamon ni Dr. Johnson. Ang medisina ay dapat reproducible at scientifically proven. Isang beses na pagkakataon ay hindi sapat para patunayan ang anuman. Nag-isip sandali si Tala. Kung ganoon po, maaari ninyong patuloy na obserbahan sa pamamagitan ng mga pagbabago sa kalagayan ni Emily. Pagbabago sa kalagayan? Kahit po nagkamalay na si Emily, hindi pa po siya tuluyang magaling. Sa mga susunod na araw, habang patuloy siyang tumatanggap ng acupuncture, makikita ninyo kung paano siya magbabago. Lumabas si Robert mula sa silid. Miss Reyes, may oras ka ba sandali? Opo. Bakit po? Gusto kang kausapin ni Emily. Pagpasok ni Tala sa silid, nakita niyang bahagyang nakaupo si Emily sa kama. Mukha pa siyang mahina, ngunit malaki ang ipinagbago kumpara sa hitsura niya 3 oras na ang nakalipas. Ate, salamat po, mahinang sabi ni Emily. Habang tinutusok niyo po ako ng karayom, kakaiba po ang naramdaman ko. Para pong unti-unting nawawala ang hamog sa loob ng isip ko. Mabuti naman. Kamusta ang pakiramdam mo? Mas maayos na po. Medyo nahihilo pa rin po ako, pero mas malinaw na po ang isip ko kaysa kanina. Hinawakan ni Tala ang pulso ni Emily. Mas stable na ang pulso mo. Bukas, isa pang session ng acupuncture. Babalik po kayo bukas, ate? Oo naman. Pumasok si Dr. Smith sa silid. Emily, kamusta ka na? Dr. Smith, mas mabuti na po ang pakiramdam ko, masayang ngiti ni Emily. Matagal na pong hindi ganito kalinaw ang isip ko. Komplikado ang ekspresyon ni Dr. Smith. Malinaw na bumubuti ang pasyente, ngunit mahirap para sa kanya na tanggapin ang dahilan. Emily, bukas, kukuha tayo ulit ng MRI. Kailangan nating tingnan kung may pagbabago sa tumor mo. Tumango si Emily, paglabas ni Dr. Smith. Muli niyang nakausap ang ibang mga doktor sa hallway. Ano ang gagawin natin? Tanong ng batang doktor. Malinaw na bumubuti ang pasyente, pero hindi ito maipaliwanag ng mga natutunan natin sa medisina. Kaya nga, sang-ayon ng isang nurse. 15 taon na akong nurse, pero ngayon lang ako nakakita ng ganito. Huminga ng malalim si Dr. Smith. Tingnan muna natin ang resulta ng MRI bukas. Kung walang pagbabago sa laki o hugis ng tumor, malamang, napansamantalang paggising lang ito. Ibig sabihin, maaari siyang mawalan ulit ng malay? Minsan nangyayari iyan sa mga pasyenteng may brain tumor. Sandaling bumabalik ang malay, tapos lumalala ulit. Nag-usap sila tungkol kay Tala. Pero sino ba talaga ang dalagang iyon? Sabi niya, estudyante ng tradisyonal na panggagamot. Pero parang hindi siya pangkaraniwang estudyante. Ang galing niyang magtusok ng karayom. Umiling si Dr. Johnson. Kahit gaano pa siya kagaling, hindi pa rin ito siyentipikong paraan. Masyadong simple ang pag-iisip na ang isang problemang hindi malutas ng modernong medisina ay malulutas ng ilang karayom. Samantala, mag-isang nakaupo si Tala sa cafeteria ng ospital. Umorder siya ng isang tasa ng kape. At malalim na nag-isip, sa totoo lang, may itinatago siyang sikreto.
Hindi lang siya isang ordinaryong estudyante. Ang kanyang lolo ay isa sa mga pinakatanyag na manggagamot sa Pilipinas. Kilala bilang Lolo Jose, siya ay isang maalamat na albularyo na 50 taon nang nanggagamot. Lalo na sa mga sakit sa utak, nakabuo siya ng isang natatanging paraan ng acupuncture na nagdulot ng mga himala. Mula pagkabata, tinuruan na ni Tala ng kanyang lolo. Habang ang ibang bata ay nanonood ng cartoons, binabasa niya ang mga lumang talaan ng kanyang lolo. Habang ang mga kaibigan niya ay naglalaro, kasama niya ang kanyang lolo na namimitas ng mga halamang gamot sa bundok. Sabi ng kanyang lolo kay Tala, ang panggagamot ay isang sining para magligtas ng buhay. Ngunit ang mas mahalaga ay ang puso. Ang pusong tunay na nagnanais na pagalingin ang pasyente. Ang dahilan kung bakit nasa Amerika si Tala ay dahil din sa kagustuhan ng kanyang lolo. Kailangang makilala ng mundo ang ating tradisyonal na panggagamot. Kapag nagsanib ang kaalaman ng kanluran at silangan, mas marami tayong maililigtas na buhay. Ngunit hindi madali ang realidad. Sa Amerika, ang tradisyonal na panggagamot ay itinuturing pa ring alternative medicine. At maraming doktor ang tingin dito ay pamahiin lamang. Magagawa ko kaya ang pangarap ni Lolo? Bulong ni Tala. May umupo sa kanyang mesa. Paglingon niya, si Dr. Santos pala iyon, isang Pilipino-Amerikanong doktor na nagtatrabaho sa ospital. Mahirap, no? Sabi ni Dr. Santos sa isang mainit na boses. Para kasing nakikita ko ang sarili ko noong bagong dating ako rito, Dr. Santos. Noong una, marami rin akong hinarap na prejudice. Dahil Asyano ako at dahil iba ang pananaw ko sa medisina, marami ang mababa ang tingin sa akin. Kwento ni Dr. Santos. Pero sa huli, nakuha ko ang respeto nila dahil sa galing ko. Ang pagliligtas sa pasyente, iyan lang ang tunay na mahalaga. Mukhang hindi nila madaling matatanggap ang nangyari kanina. Buntong hininga ni Tala. Siyempre, isang bagay na taliwas sa lahat ng pinag-aralan nila, sa buong buhay nila ang nangyari, pagpapalakas loob ni Dr. Santos. Pero huwag kang susuko. Baka ikaw lang ang makakapagligtas kay Emily. Nang gabing iyon, tinawagan ni Tala ang kanyang lolo. Lolo, ako po ito. Oh, Tala, apo. Kamusta ka na dyan? Lolo, may nangyari po kasing kakaiba kanina. Ikinuwento ni Tala ang lahat ng nangyari. Glioblastoma? Sabi mo, no? Seryosong sabi ng kanyang lolo. Napakadelikadong sakit niyan. Pero hindi imposible. Talaga po? Noong araw, nakagamot na rin ako ng halos kaparehong kaso. Isang batang may tumor sa utak. 3 buwan ng acupuncture at herbal medicine, tuluyan siyang gumaling. Nagkaroon ng pag-asa si Tala sa sinabi ng kanyang lolo. Pero hindi magiging madali yan, apo. Marami ka pang haharaping pag-aalinlangan at hadlang. Susubukan ko po, lolo. Ayan ang apo ko. Masayang sabi ng kanyang lolo. Ang tungkulin ng manggagamot ay magligtas ng buhay. Huwag mong intindihin ang sasabihin ng iba. Gawin mo lang ang lahat ng iyong makakaya. Pagkatapos ng tawag, naalala ni Tala ang mga tingin ng mga doktor. Puno ng pagdududa at panlalamig. Malaking pressure iyon para sa kanya. Ngunit nang maisip niya ang mga malilinaw na mata ni Emily, lumakas ang kanyang loob. Gagawin ko ang lahat bukas. Ano kaya ang magiging resulta ng MRI? At papayagan kaya ng mga doktor na ipagpatuloy ni Tala ang panggagamot? Kinabukasan, 8 ng umaga, dumating si Tala sa ospital at dumiretso sa silid ni Emily. Habang naglalakad, narinig niya ang bulungan ng mga nurse. Yung Pilipina kahapon, ang galing, di ba? Oo nga, 15 taon na ako rito. Pero ngayon lang ako nakakita ng ganoon. Pero mukhang hindi pa rin naniniwala ang mga doktor. Pagbukas ni Tala ng pinto, isang masayang ngiti ang sumalubong sa kanya mula kay Emily. Ate, andyan ka na pala. Nakakagulat na mas maganda ang itsura ni Emily kaysa kahapon. May kulay na ang kanyang mukha at mas malinaw na
ang kanyang boses. Emily, kamusta ang tulog mo? Ang sarap po. Matagal na po akong hindi nakakatulog ng ganito kahimbing. At paggising ko, mas magaan po ang pakiramdam ng ulo ko. Tuwang-tuwa rin si Robert sa pagbabago ng anak. Miss Reyes, salamat talaga. 3 buwan na pong hindi ganito kasaya si Emily. Kinapa ni Tala ang pulso ni Emily. Miss Reyes, ang bansaha ang pala ni. Mas stable at mas malakas ito kaysa kahapon. Sige, handa ka na ba para sa acupuncture ngayon? Opo. Ang sarap po ng pakiramdam ko pagkatapos ng acupuncture kahapon. Pumasok si Dr. Smith kasama ang ilang doktor. Bakas pa rin sa kanilang mga mukha ang pag-aalinlangan. Emily, nakaschedule ka para sa MRI ngayon. Pumunta na tayo sa imaging room. Sige po, doktor. Umupo si Emily sa wheelchair at dinala sa imaging room. Sasama sana si Tala, ngunit pinigilan siya ni Dr. Smith. Miss Reyes, may pag-uusapan tayo. Sa totoo lang, hindi pa rin namin alam kung paano tatanggapin ang nangyari kahapon, seryosong sabi ni Dr. Smith. Malaking bagay ang paggising ni Emily, pero hindi pa kami sigurado kung dahil nga ba iyon sa acupuncture. Naiintindihan ko po, mahinahong sagot ni Tala. Pero kapag nakita ninyo ang resulta ng MRI ngayon, magiging mas malinaw po ang lahat. MRI? Huwag mong sabihing inaasahan mong lumiit ang tumor. Nang uuyam na sabi ni Dr. Johnson. Imposible sa medisina na magbago ang tumor sa loob lang ng 1 araw. Tingnan po natin. Sa aming tradisyon, kapag bumuti ang daloy ng ki at dugo, mga himala ang maaaring mangyari. Makalipas ang 1 oras, habang hinihintay ang resulta ng MRI, nagpulong ang mga doktor. Bago lumabas ang resulta, kailangan nating pagdesisyonan ang susunod na hakbang, sabi ni Dr. Smith. Kung walang pagbabago sa tumor, mas mabuting itigil na natin ang treatment ni Miss Reyes. Sang-ayon ako. Tango, ni Dr. Johnson. Hindi tama sa etika ng medisina na magbigay ng maling pag-asa sa pamilya. Dumating ang tawag mula sa radiology department. Lumabas na ang resulta. Tingnan na natin. Pumunta sila sa radiology. At sumama si Tala. Ang pinuno ng departamento, si Dr. Wilson, ay nakatingin sa screen, nakakunot ang noo. Ano ang resulta, Dr. Wilson? Tanong ni Dr. Smith. Kakaiba, sabi ni Dr. Wilson, itinuturo ang screen. Pareho pa rin ang laki ng tumor, 3.2 sentimetro. Pero kapansin-pansin na nabawasan ang pamamaga sa paligid nito. At mukhang bumaba rin ng malaki ang intracranial pressure. Nagtinginan ng mga doktor. Nabawasan ang pamamaga? Kung ikukumpara sa kahapon, malinaw ang pagkakaiba. Ipinakita ni Dr. Wilson ang MRI scan mula kahapon at ngayon magkatabi. Tingnan ninyo, ang puting bahagi sa paligid ng tumor ay ang pamamaga, malinaw na nabawasan ito. Mahinang nagsalita si Tala. Sa aming panggagamot, ang brain tumor ay itinuturing na resulta ng pamamasa na bumabalot sa utak. Kapag napabuti ng acupuncture ang daloy ng ki at dugo, nawawala ang pamamaga at bumababa ang pressure sa utak, pero hindi naman nagbago ang tumor mismo. Ngunit ang pagbaba pa lang ng pamamaga ay sapat na para mapabuti ng husto ang sintomas ng pasyente, paliwanag ni Tala. Ang pagkawala ng malay o mga neurological symptoms sa mga pasyenteng may brain tumor ay madalas na dahil sa pamamaga sa paligid, hindi sa tumor mismo. Tumango si Dr. Wilson. Tama yan. Kapag nabawasan ang pamamaga, bababa ang intracranial pressure at dahil doon, bubuti ang level of consciousness. Komplikado pa rin ang nararamdaman ng mga doktor. May pagbabago, ngunit mahirap pa ring aminin na dahil ito sa acupuncture. Pansamantalang epekto lang ito, sabi ni Dr. Johnson. Maaaring bumalik din sa dati pagkatapos ng ilang araw. Maaari po, tapat na pag-amin ni Tala. Ngunit kung ipagpapatuloy ang gamutan, mapapanatili natin ang kanyang kalagayan o mas mapapabuti pa. Puno ng pagsusumamo ang tingin ni Robert sa mga doktor. Mga doktor,
Pakiusap. Hayaan ninyong ipagpatuloy ni Miss Reyes ang paggamot. Matagal na pong hindi ganito kabuti ang kalagayan ni Emily. Nagtinginan ng mga doktor. Nasa isang dilema sila. Bigyan natin ng 1 linggo. Desisyon ni Dr. Smith. Ipagpapatuloy natin ang treatment ni Miss S. Reyes sa loob ng 1 linggo at titingnan natin ang resulta. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Mula noon, araw-araw nang ginagamot ni Tala si Emily. Araw-araw siyang pumupunta sa ospital para sa acupuncture at masusing sinusuri ang kalagayan niya. Unang araw, mas matagal nang gising si Emily. Ikalawang araw, bumalik ang gana niyang kumain at nakakain siya ng solid food sa unang pagkakataon. Ikatlong araw, kaya na niyang umupo mag-isa. Ika-4 na araw, nakakalakad na siya hanggang sa banyo. Habang pinapanood ang mga pagbabagong ito, lalong naguguluhan ang mga doktor. Dahil nga ba talaga ito sa acupuncture? Tanong ng batang resident. Malinaw na bumubuti ang pasyente, pero hindi maipaliwanag ng natutunan natin. Namangha rin ang mga nurse. Nakakagulat kung gaano kabilis gumaling si Emily. Ngunit may ilang doktor na nag-aalinlangan pa rin. Pansamantalang pagbuti lang yan. Ang brain tumor ay madalas na may mga panahon ng pagbuti at paglala. Pilit ni Dr. Johnson. Ika-5 araw, may hindi inaasahang nangyari. Biglang dumaing si Emily ng matinding sakit ng ulo. Aray! Ang sakit-sakit ng ulo ko! Umiiyak na sabi ni Emily. Ate, bakit po ang sakit? Nagmamadaling dumating ang mga doktor. Anong nangyari? Bigla po siyang dumaing ng sakit ng ulo. Ulat ng nurse. Matalim na tiningnan ni Dr. Smith si Tala. Miss Reyes, paano mo ito ipapaliwanag? Nataranta si Tala. Hindi niya inaasahan na biglang lalala ang kalagayan ni Emily. Sandali po, titingnan ko lang si Emily. Kinapa ni Tala ang pulso ni Emily. Ibang-iba ito sa kahapon. Mabilis at hindi regular ang tibok. Umaakyat na naman ang init ng atay niya. Init ng atay? Yan na naman, sarkastikong sabi ni Dr. Johnson. Lumalala ang pasyente? Tapos ganyan pa rin ang teorya mo. Sandali lang po. Masusing tiningnan ni Tala si Emily. May kakaiba po bang nangyari kagabi? Ah, oo nga, sabi ni Robert. Kagabi, kumain siya ng maraming paborito niyang chocolate cake dahil bumalik ang gana niya. Tuwang-tuwa akong pinakain siya ng marami. Iyon po ang problema, tango ni Tala. Sa aming panggagamot, ang pagkain ng sobrang tamis ay nagdudulot ng pamamasa at nagpapataas ng init ng atay. Lalo na sa isang pasyenteng may brain tumor, hindi po ito maganda. Sakit ng ulo dahil sa tsokolate? Hindi makapaniwalang tanong ni Dr. Smith, kung tutusukin ko po siya ulit ng karayom ngayon, mawawala po iyan agad. May kumpiyansang sabi ni Tala. Nag-aalinlangan ang mga doktor, ngunit wala na silang ibang maisip na paraan. Muling naglagay ng karayom si Tala. Ngunit sa ibang mga punto, tutusukin ko po ang Tai Chong at Hego points para mapababa ang init ng atay at sa Zhongwan point para alisin ang pamamasa. Makalipas ang 30 minuto, nawala ang sakit ng ulo ni Emily. Ate! Nawala na po ang sakit ng ulo ko! Gulat na sabi ni Emily. Natulala ang mga doktor. Muli, eksaktong 30 minuto matapos ang acupuncture, nawala ang sintomas. Ito nga ba ay sunod-sunod na pagkakataon lamang? O tunay na epekto ng tradisyonal na panggagamot? Dumating ang huling araw ng 1 linggong kasunduan. Mas maagang dumating si Tala sa ospital. Ito ang araw na magpapasya kung maipagpapatuloy pa niya ang paggamot. Pagpasok niya sa silid, isang nakakagulat na tanawin ang kanyang nakita. Nakatayo si Emily sa tabi ng bintana, pinapanood ang tanawin sa labas. Ate, tingnan mo. Kaya ko nang maglakad mag-isa. Itinaas ni Emily ang kanyang mga braso at tumakbo papalapit kay Tala. Ang batang halos walang malay, 1 linggo na ang nakalipas ay masigla ng tumatakbo.
Ang galing! Hindi na po masakit ang ulo ko at hindi na rin ako nahihilo. Tuwang-tuwa si Robert. Miss Reyes, lahat ng ito ay dahil sa iyo. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat. Hindi pa po tapos ang lahat. Mapagkumbabang sabi ni Tala. Nandyan pa rin po ang tumor, kaya kailangan pa ng tuloy-tuloy na gamutan. Pumasok si Dr. Smith kasama ang ibang mga doktor. Komplikado ang kanilang ekspresyon. Malinaw na gumaling ng husto ang pasyente, ngunit mahirap pa ring tanggapin ang dahilan. Emily, gagawin natin ang huling pagsusuri ngayon. Sige po, doktor. Masayang sagot ni Emily. Makalipas ang isang oras, lumabas ang resulta ng neurological exam. Ipinaliwanag ito ni Dr. Lee, ang neurologist. Hindi ka pani-paniwala ang resulta, sabi ni Dr. Lee habang tinitingnan ang papel. Isang linggo na ang nakalipas, ang Glasgow Coma Scale ni Emily ay 3 ang pinakamalalang estado. Ngayon, 15 na, ganap na normal, nagbulungan ang mga doktor. At lahat ng neurological tests ay normal. Reflexes, lakas ng kalamnan, pakiramdam lahat normal. Hindi makapaniwalang tanong ni Dr. Smith. Talagang normal lahat ng numero? 30 taon na akong neurologist. Pero ngayon lang ako nakakita ng ganito kabilis na paggaling. Dumating ang tawag mula sa radiology. Lumabas na ang huling resulta ng MRI. Tingnan na natin. Muli silang pumunta sa radiology. Umiiling si Dr. Wilson habang nakatingin sa screen. Hindi ka panipaniwala. May nagbago ba ulit? Sabik na tanong ni Dr. Smith. Lumiit ang tumor. Mula 3.2 sentimetro, naging 2.8 sentimetro at mas naging malinaw ang mga gilid nito. Ano? Sigaw ng mga doktor sa gulat. Lumiit ang tumor? Sigurado. Kung ikukumpara sa isang linggo na ang nakalipas, malinaw ang pagkakaiba. Ipinakita ni Dr. Wilson ang mga imahe. Tingnan ninyo, lumiit ang mga gilid ng tumor at halos tuluyan nang nawala ang pamamaga sa paligid. Mahinang nagsalita si Tala. Sa aming tradisyon, sinasabi na kapag lumakas ang Zheng Qi o tamang enerhiya, kusang umaatras ang Zheng Qi o masamang enerhiya, na ibalik ng katawan ni Emily ang lakas niya para labanan ang tumor. Ngunit ayaw pa ring maniwala ni Dr. Johnson. Imposible yan sa medisina. Ang glioblastoma na lumiit sa loob ng isang linggo. Naiintindihan ko po kung bakit iniisip ninyong imposible iyan, mahinahong sabi ni Tala. Ngunit ang resulta na po ang nagsasabi ng lahat. Huminga ng malalim si Dr. Smith. Miss Reyes? Sa totoo lang, litong-lito kami ngayon. Isang bagay na hindi maipaliwanag ng lahat ng aming pinag-aralan ang nangyayari. Ako man po, hindi ko inaasahan na ganito kabilis ang epekto tapat na pag-amin ni Tala. Siguro dahil bata pa si Emily at malakas ang kanyang katawan kaya mas mabilis siyang tumugon. Dumating si Emily kasama ang kanyang ama. Mga doktor, gumaling na po ba ako talaga? Masayang tanong ni Emily. Oo, Emily, malaki ang iginuhit mo. Komplikadong sagot ni Dr. Smith. Pwede na po ba akong umuwi? Kailangan pa nating obserbahan yan. Tumingin si Robert sa mga doktor. Mga doktor, tatanggapin niyo na po ba ang panggagamot ni Miss Reyes? Nagtinginan ang mga doktor. Wala na silang magagawang pagtanggi. Sige, ipagpatuloy natin ang paggamot. Napipilitang sabi ni Dr. Smith. Pero gusto naming subaybayan ang bawat hakbang. Siyempre po, tango ni Tala. Kung magtutulungan ang Western at Eastern medicine, mas maganda po ang magiging resulta. Nang hapong iyon, isang espesyal na pagpupulong ang idinaos tungkol sa paggamot ni Emily. Lahat ng department heads ay dumalo, mga kasama. Isang napaka-espesyal na kaso ang nasaksihan natin ngayon, sabi ng hospital director na si Dr. Brown. Ang isang pasyenteng may stage 4 glioblastoma na nagpakita ng ganito kabilis na paggaling sa loob ng isang linggo
ay bihira kahit sa mga medical literature, pero mahirap pa ring sabihin dahil ito sa acupuncture. Sabi ng pinuno ng oncology, marami pang ibang factors na dapat isaalang-alang. Kung ganoon, paano mo ito ipapaliwanag? Sagot ng pinuno ng neurology. Malinaw ang koneksyon sa oras sa pagitan ng acupuncture at ng paggaling ng pasyente. Nagtagal ng 2 oras ang pulong. Nahati ang mga doktor sa 2 grupo, ang isang naniniwala sa epekto ng acupuncture at ang isang nag-aalinlangan pa rin. Sa huli, nagdesisyon ang direktor. Papayagan nating ipagpatuloy ang paggamot ni Miss Reyes. Ngunit itatala natin ang bawat detalye para magamit sa pag-aaral. Ang kasong ito ay maaaring maging malaking kontribusyon sa mundo ng medisina. Samantala, naglalakad si Tala kasama si Emily sa hardin ng ospital. Ate, salamat po talaga, sabi ni Emily habang hawak ang kamay ni Tala. Dahil malusog at masayahing bata ka, kaya ka mabilis gumaling. Mapagkumbabang sagot ni Tala. Pero ate, paano niyo po nalaman ang ganitong paraan ng panggagamot? Tinuro po sa akin ng lolo ko. Isa po siyang napakagaling na manggagamot. Lolo niyo po, 50 taon po siyang nanggamot ng napakaraming pasyente. Mayroon po siyang espesyal na paraan ng acupuncture para sa mga sakit sa utak. Ikinuwento ni Tala ang tungkol sa kanyang lolo. Lagi po niyang sinasabi, ang panggagamot ay isang sining para magligtas ng buhay, ngunit ang mas mahalaga ay ang pusong tunay na nagnanais na pagalingin ang pasyente. Wow, mukhang kasing galing niyo po ang lolo niyo. Lumapit si Robert. Miss Reyes, maaari ba tayong mag-usap sandali? Opo. Bakit po? May nalaman po ako. Seryosong sabi ni Robert, tungkol sa lolo mo. Nagulat si Tala. Sa lolo ko po. Si Lolo Jose. Tama po ba? Paano niyo po nalaman? Madalas po akong magpunta sa Pilipinas para sa negosyo at may narinig po akong kwento. May isang manggagamot daw na nagngangalang Lolo Jose na gumagawa ng mga himala, patuloy ni Robert. Lalo na noong isang malaking negosyante sa Maynila ang na-stroke. Sumuko na raw ang lahat ng doktor pero tuluyan siyang pinagaling ni Lolo Jose. Naluha si Tala. Ganoon po pala kasikat si Lolo. Pero bakit mo itinago kung sino ka? Tanong ni Robert. Kung sinabi mong apo ka niya, mas madali ka sanang tatanggapin ng mga doktor. Hindi po. Umiling si Tala. Gusto ko pong makilala dahil sa sarili kong galing, hindi dahil sa pangalan ng lolo ko. Para sa akin po, iyon ang mas may kahulugan. Humanga si Robert kay Tala. Isa kang kahanga-hangang tao. Mapagkumbaba, pero napakagaling. Sa sandaling iyon, isang anunsyo ng emergency ang narinig mula sa speaker ng ospital, Code Blue. Emergency room. Pasyenteng may cardiac arrest. Paparating. Lahat ng medical personnel pumunta agad sa ER. Nagkatinginan sina Tala, Robert, at Emily. May isa pa kayang krisis na naghihintay? At muli kayang masusubok ang tunay na galing ni Tala? Naging magulo ang emergency room. Dumating ang pasyenteng may cardiac arrest. Lalaki, 50s, hinihinalang cardiac arrest. Sigaw ng isang ER doctor. Kasalukuyang nag-CPR, pero walang response. Sumunod sina Tala, Robert, at Emily hanggang sa labas ng ER. Pinanood nila ang abalang paggalaw ng mga doktor. 15 minuto na ng CPR, wala pa ring return of spontaneous circulation. 3 dos na ng epinephrine. Pero walang epekto. Ihanda ang defibrillator. Clear. Shock delivered. Ngunit ang ECG monitor ay nananatiling isang tuwid na linya. 20 minuto na. Kailangan na nating kausapin ang pamilya. Malungkot na sabi ni Dr. Davis, ang pinuno ng ER. Isang babae na tila asawa ng pasyente ang umiiyak sa hallway. Mahal! Mahal! Sigaw niya. Pakiusap! Iligtas ninyo siya! Hindi pa na ikakasal ang anak namin! Nasaktan si Tala sa nakita. Naalala niya
Ang itsura ni Robert ilang araw na ang nakalipas. Dumating si Dr. Smith. Dr. Davis, anong sitwasyon? 20 minuto ng cardiac arrest. Walang epekto ang lahat ng ginawa natin. Wala na bang ibang paraan? Wala na. Nagawa na natin lahat ng standard procedure. Lumapit si Tala. Paumanhin po. Maaari po ba akong tumulong? Tumingin sa kanya ang mga doktor. Para sa kanila, iba na ang tingin nila kay Tala matapos masaksihan ang himala kay Emily. Miss Reyes, may epekto po ba ang acupuncture sa cardiac arrest? Maingat na tanong ni Dr. Smith. Sa aming panggagamot, ang cardiac arrest ay tinatawag na bigla ang pagkawala ng yang ng puso. Kapag tinusok ng may matinding stimulation, ang Rensong Baihui at Yongquan points, maaring maibalik ang yang energy, paliwanag ni Tala. Nag-alinlangan si Dr. Davis. Pero 20 minuto na ang lumipas. Posibleng brain dead na siya. Bakit hindi natin subukan? Sabi ni Dr. Smith. Wala na naman tayong ibang paraan. Nakiusap din ang asawa ng pasyente. Pakiusap po, kahit ano, gawin ninyo. Pumasok si Tala sa ER. Ang pasyente ay maputlang maputla. Ipagpatuloy niyo po ang CPR habang naglalagay ako ng karayom. Inihanda ni Tala ang mga karayom. Ang Rensong point ay nasa gitna ng ilong at labi. Ang matinding stimulation dito ay nakakatulong magpabalik ng malay. Itinusok niya ng malalim ang karayom at binigyan ito ng matinding stimulation. Tapos, ang Baihui point, itinusok ang ikalawang karayom sa tuktok ng ulo. At ang huli, Yongquan point, nasa unahan ng talampakan. Itinusok ang ikatlong karayom. Matapos itusok, sinimulan ni Tala na stimulate ng malakas ang bawat punto. Huyang Juni! Huyang Juni! Sigaw niya habang iniikot ang mga karayom. Lumipas ang 1 minuto. Sigaw niya. Lumipas ang 1 minuto, 2 minuto. Wala pa ring reaksyon. Miss Reyes? Maingat na sabi ni Dr. Davis. Sandali pa po. Pakiusap ni Tala. Sa sandaling iyon. Beep, beep, beep. Tumunog ang ECG monitor. Uy, may tibok ng puso. Sigaw ng nurse. May return of spontaneous circulation. Nagkagulo ang ER. Blood pressure 90,060. Heart rate 78. Oxygen saturation tumataas mula 85%. Hindi ka panipaniwala, bulong ni Dr. Davis. Nagkaroon ng ROSC pagkatapos ng 25 minutong cardiac arrest. Dahan-dahang iminulat ng pasyente ang kanyang mga mata. Nasaan? Nasaan ako? Mahinang tanong niya. Mahal! Tumakbo ang asawa at niyakap siya. Salamat sa Diyos. Natulala ang lahat sa ER. Isang bagay na imposible sa medisina ang muling nangyari. Miss Reyes, emosyonal na sabi ni Dr. Smith. Nagligtas ka na naman ng isang buhay. Salamat po. Bumuntong hininga si Tala. Pero hindi pa po siya tuluyang ligtas. Kailangan pa po siyang obserbahan sa ICU. Nang gabing iyon, usap-usapan sa buong ospital ang pangalawang himala ni Tala. Hindi ka panipaniwala, sabi ng isang batang resident. Binuhay niya ang isang pasyenteng may cardiac arrest gamit ang acupuncture. 15 taon na ako sa ER, pero ngayon lang ako nakakita ng ganito, sabi ng isang nurse. Nagpatawag ng emergency meeting si Dr. Brown. Mga kasama, isa na namang himala ang nangyari sa ating ospital ngayon. Ikinuwento niya ang lahat. Ang batang manggagamot na si Tala Reyes ay nagpakita ng 2 sunod na himala. Pero marami pa ring hindi maipaliwanag sa medisina, sabi ng Vice President for Medical Affairs. Gayunpaman, malinaw ang resulta, mariing sabi ng direktor. Kailangan nating makipag-ugnayan ng formal kay Miss Reyes. Makipag-ugnayan? Gagawa tayo ng isang Integrated East-West Medicine Center at gagawin natin siyang pinuno. Nagtinginan ang mga opisyal, pero estudyante pa lang siya.
Kung ganoon, kunin natin siya bilang special researcher. Hindi natin pwedeng palampasin ang ganitong talento. Ate, ang galing-galing niyo po, sabi ni Emily. Nagniningning ang mga mata. Nakita ko po kayong nagligtas ng tao sa ER. Ikaw din. Ang laki ng iginuhit mo, sabi ni Tala habang kinakapa ang pulso ni Emily. Normal na ang pulso mo. Simula bukas, pwede na nating bawasan ang dalas ng acupuncture. Talaga po? Makakauwi na po ako? Kakausapin natin si Dr. Smith. Pero malamang malapit na. Tuwang-tuwa si Robert. Dr. Reyes, hindi ko alam kung paano magpapasalamat. Kayo po ang anghel ng aming pamilya. Sobra naman po yan, mapagkumbabang sabi ni Tala. Pumasok si Dr. Smith. Miss Reyes, may pag-uusapan tayo. Gusto kang makilala ng hospital director. Ako po? Malamang may magandang alok siya para sa iyo. Sa opisina ng direktor, masayang sinalubong ni Dr. Brown si Tala. Reyes, sa wakas nagkita rin tayo. Magandang araw po. Ang mga pinakita mong resulta ay kahanga-hanga. Ngayon lang ito nangyari sa kasaysayan ng ospital. Seryosong sabi ng direktor. Kaya may alok ako sa iyo. Gusto naming magtayo ng Integrated East-West Medicine Center at gusto naming ikaw ang maging pinuno. Nagulat si Tala. Ako po? Pero estudyante pa lang po ako. Kahit estudyante ka pa, ang mahalaga ay ang galing. Ngiti ng direktor. Siyempre, tutulungan ka rin naming makuha ang iyong lisensya. Nag-isip sandali si Tala. Maaari po ba akong humingi ng kaunting panahon? Gusto ko po munang kausapin ang lolo ko. Siyempre, pag-isipan mong mabuti. Nang gabing iyon, tinawagan ni Tala ang kanyang lolo. Lolo, may malaking nangyari. Ikinuwento niya ang lahat. Aba, ang apo ko, kahanga-hanga ang ginawa. Puno ng pagmamalaking sabi ng kanyang lolo. Maging pinunuraw po ako ng Integrated East-West Medicine Center. Magandang pagkakataon yan, apo. Pero parang kulang pa po ang galing ko. Tala. Ang panggagamot ay hindi lang natututunan sa libro, mainit na sabi ng kanyang lolo. Natututunan ito sa pagharap at paggamot sa mga pasyente. Sapat na ang ipinakita mong galing. Talaga po? At ito rin ang pangarap ko, apo, na magsanib ang silangan at kanluran para mas maraming buhay ang mailigtas. Dahil sa sinabi ng kanyang lolo, nagkaroon ng desisyon si Tala. Sige po, lolo. Gagawin ko po. Ayan ang apo ko. Laging nakasuporta sa iyo si lolo. Magagawa nga kayang harapin ni Tala ang bagong hamon? At anong pagbabago ang idudulot ng pagsasanib ng dalawang uri ng medisina? Makalipas ang 3 buwan, isang bagong karatula ang nakasabit sa Johns Hopkins Hospital Integrated East-West Medicine Center. At araw-araw, mahaba ang pila ng mga pasyente sa harap nito. Gusto ko po sanang magpa-schedule kay Dr. Reyes. Pasensya na po. 3 buwan na po ang waiting list. Okay lang po, kahit gaano katagal, isama niyo lang po ako sa listahan. Si Tala ay kilala na ngayon bilang Dr. Tala Reyes. Binigyan siya ng ospital ng honorary doctorate at tinulungang makuha ang kanyang lisensya. Pero abala pa rin ang kanyang araw-araw. Next patient, pasok! Sabi ni Tala. Pumasok ang isang lalaking nasa 60s. Doktora, may Parkinson's disease po ako. 10 taon na akong umiinom ng gamot. Pero palala ng palala. Kailan po nagsimula ang sintomas? Masusing tanong ni Tala. 10 taon na po. Nagsimula sa panginginig ng kamay. Ngayon, hirap na po akong maglakad. Kinapa ni Tala ang pulso ng pasyente. Malala ang kakulangan ng enerhiya sa kanyang atay at bato. Ang Parkinson's sa aming tradisyon ay tinatawag na Zen-chan. Sanhi ito ng panghihina ng atay at bato at ng hangin at plema na gumugulo sa utak. Magagamot pa po ba? Mahirap na po ang tuluyang paggaling pero malaki po ang maitutulong para mabawasan ang sintomas. Inihanda ni Tala ang mga karayom. Tutusukin natin ang Feng Qi, Bai Hui at Tai Chong points at sabayan ng herbal medicine. Makalipas ang 30 minuto,
Nabawasan ang panginginig ng kamay ng pasyente. Uy, nabawasan nga po ang panginginig. Gulat na sabi ng pasyente. Doktora, maraming salamat po. Araw-araw, ganito ang nangyayari. Ang mga pasyenteng may malulubhang sakit na hindi malutas ng Western medicine ay pumupunta kay Tala para magpagamot. 6 ng gabi. Pagkatapos ng lahat ng pasyente, binisita ni Tala si Emily na naroon para sa kanyang regular na check-up. Ate! Masayang tumakbo si Emily. Mukha na siyang isang ganap na malusog na bata. Emily, kamusta ang resulta ng check-up mo? Normal daw po lahat. Halos wala na rin daw po ang tumor, masayang sabi ni Emily. Tuwang-tuwa si Robert. Doktor, Reyes. Salamat po talaga. Sino ang mag-aakala na gagaling ng ganito si Emily? Dahil masayahin at malusog na bata si Emily, kaya mabilis siyang gumaling. Pumasok si Dr. Smith. Dr. Reyes. May oras ka ba? May interview request mula sa New York Times. Gusto nilang isulat ang kwento mo. Nataranta si Tala. New York Times po? Hindi pa po ako handa sa ganyang interview. Doktora, nakatutok na sa iyo ang buong mundo. Ipinakita ni Dr. Smith ang kanyang tablet. Tingnan mo, CNN, BBC, kahit ang NHK sa Japan, ibinabalita na ang mga kaso mo. Totoo nga, nasa balita na sa buong mundo si Tala. Dalagang Pilipinang manggagamot, gumagawa ng himala sa Amerika, pagsasanib ng silangan at kanluran, nagbubukas ng bagong posibilidad sa medisina. Dr. Tala Reyes, ang bagong pag-asa ng ika-21 siglo. Natulala si Tala, hindi niya inaasahan na aabot sa ganito. Tumunog ang kanyang telepono. Ang lolo niya. Lolo. Apo, napanood ko sa balita, puno ng pagmamalaki ang boses ng kanyang lolo. Napakagaling ng apo ko. Lolo, sobrang pressure po. Hindi ko po inaasahan na sisikat ako ng ganito. Tala, may sasabihin ako sa iyo. Naging seryoso ang boses ng kanyang lolo. Ang dahilan kung bakit kita pinapunta diyan ay hindi lang para mag-aral. May pangarap ako sa buong buhay ko. Ang ipakilala ang ating tradisyonal na panggagamot sa buong mundo. Nagulat si Tala. Ganoon po pala. 50 taon na ang nakalipas. Pangarap ko na rin yan. Pero hindi pa handa ang panahon noon. Kwento ng kanyang lolo. Noon, tingin nila sa atin ay pamahiin lang. Pero iba na ngayon. At ikaw ang nagpatunay niyan. Lolo, Tala. Ang tungkulin mo ngayon ay ipakita sa mas maraming tao ang galing ng ating medisina. Bumigat ang loob ni Tala. Pero parang hindi ko po kaya mag-isa. Hindi ka nag-iisa. Nandito ako at nandyan ang mga taong naniniwala sa iyo. Pumasok si Dr. Santos. Dr. Reyes, may magandang balita. Ano po iyon? Gusto kang imbitahan ng Harvard Medical School bilang visiting professor. Magbubukas sila ng kurso sa Eastern Medicine at gusto nilang ikaw ang maging pinuno. Gulat na gulat si Tala. Sa Harvard po? At may isa pa. Patuloy ni Dr. Santos. Mula sa World Health Organization. Iniimbitahan kanilang maging miyembro ng Traditional Medicine Research Committee, pati WHO. Nahilo si Tala. Sobrang bilis po ng mga pangyayari. Doktora! Hindi ka na lang isang simpleng manggagamot ngayon, sabi ni Dr. Smith. Ikaw na ang tulay na nag-uugnay sa silangan at kanluran. Nang gabing iyon, mag-isang umakyat si Tala sa rooftop ng ospital. Ilang buwan lang ang nakalipas, isa lang siyang ordinaryong estudyante. Ang tanging nasa isip niya ay mapagaling si Emily. Ngunit ngayon, ang buong mundo na ang nakatingin sa kanya. Kaya ko kaya ang ganito kalaking responsibilidad? Bulong niya habang nakatingin sa langit. Umakyat sina Emily at Robert. Ate, nandito ka lang pala. Emily, bakit gising ka pa? Nag-alala po ako sa inyo. Umupo si Emily sa tabi ni Tala. Ate, ano po ang problema? Emily, ang dami kasing kailangan gawin ni ate. Hindi ko alam kung paano.
E di isa-isahin niyo po. Inosenteng sabi ni Emily. Iniligtas niyo po ako. 'Di ba? Kaya siguradong maililigtas niyo rin po ang ibang may sakit. Nagpalakas loob din si Robert. Dr. Reyes, sapat na. Ang galing mo. At mas maraming tao ang nangangailangan sa iyo. Tiningnan ni Tala si Emily. Ang batang muntik ng mamatay ay masaya nang nakangiti ngayon. Tama, kaya ko to, sabi ni Tala sa sarili. Kinabukasan, in-interview si Tala ng New York Times. Doktora, ano po sa tingin ninyo ang pagkakaiba ng Western at Eastern medicine? Tanong ng reporter. Ang Western medicine ay nakatuon sa sakit mismo. Ang Eastern medicine, tinitingnan ng buong pagkatao. Mahinahong sagot ni Tala. Ang sakit ay lumalabas kapag nawala sa balanse ang katawan. Kapag naibalik ang balanseng iyon, babalik din ang natural na kakayahan ng katawan na magpagaling. Ano po ang plano ninyo sa hinaharap? Gusto ko pong turuan ang mas maraming doktor tungkol sa aming tradisyon para magsanib ang dalawang medisina at mas marami pa kaming mailigtas na pasyente. May mensahe po ba kayo para sa mga pasyente sa buong mundo? Nag-isip si Tala. At naalala ang laging sinasabi ng kanyang lolo. Ang panggagamot ay isang sining para magligtas ng buhay, ngunit ang mas mahalaga ay ang pusong tunay na nagnanais na pagalingin ang pasyente, buong pusong sabi ni Tala. Patuloy ko pong iingatan ang pusong iyon para makatulong sa mas maraming tao. Naniniwala po ako na kapag nagsanib ang kaalaman ng silangan at kanluran, mas malalaki pang himala ang ating magagawa. Ang interview na iyon ay kumalat sa buong mundo at si Tala ay naging isang tanyag na doktor. Ngunit sa kanyang puso, nanatiling buhay ang turo ng kanyang lolo, ang pusong tunay na nagnanais magpagaling. Hanggat naroon ang pusong iyon, patuloy na gagawa ng mga himala si Tala. Ano kaya ang naghihintay sa kinabukasan ni Tala? At anong pagbabago ang idudulot ng pagsasanib ng silangan at kanluran sa mundo ng medisina